Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang linggo ang lumipas simula ng araw na nag-away kami ni Levi. At simula ng araw na yun umalis din siya ng bahay. At hindi pa bumabalik hanggang sa ngayon. Ma'am, samahan ko na lang kaya kayo. O hindi kaya ay dito na lang kayo sa bahay at magpahinga kayo. Ako na po ang mamamalengke. Pagpupumilit ng kasambahay namin na kadarating lang noong isang araw. Huwag na, ayos lang ako, Nelly. Kinuha ko ang slim bag na ipinatong ko sa sofa. Masama po ang pakiramdam niyo kagabi pa. Baka mabinat po kayo, Ma'am Via. Ngumiti na lang ako sa kanya saka lumabas ng bahay. Dinukot ko ang susi ng kotse sa bag at saka pinaandar ito papalayo. Mula sa side mirror ng sasakyan ay kita ko ang kotse ni Levi papasok ng gate. Napangiti ako sa pagkakaalam na umuwi na rin siya sa wakas. Alam mong delikado ang gusto mo, Via. Maaring hindi kayo makasurvive pareho. Seryosong bigkas naman sa akin ni Kyle. Kahit yun man lang ang magawa ko para sa kanya, Kyle. I want to try. Tumingin siya sa akin na may lungkot sa mga mata niya. Pero pag hindi mo kaya, Via, makakaya ko, Kyle. Makakaya ko para kay Levi. Para sa asawa ko. Pagkatapos namin mag-usap ay naghiwalay na kami dahil kailangan na niyang bumalik ng hospital. He is busy in a great doctor. Maraming buhay ang umaasa sa kanya. Umuwi ako ng bahay pagkatapos pamili sa groceries. Nadatan ko sa labas ng bahay si Nelly. Parang hindi mapakali at problemado. Mas lalo pa siyang namutla na makita akong papasok ng gate. May problema ba, Nelly? Ba't tila takot na takot ka? Kinuha ko ang ilang pinamili ko. Ma'am kasi ma'am? Nelly. Alangan siyang tumingin sa akin. Si Sir Levi po. Kasi may kasamang babae sa loob. Pagkasabi niya ay agad siyang yumuko. Huminga ako ng malalim at mahigpit na kinuyom ang aking kamao. Halika, tulungan mo na lang ako dito sa mga pinamili ko. At sa kahiyaan mo na ang sir mo. Baka may importante silang pinag-uusapan ng sekretarya niya. Agad naman siyang tumalima sa sinabi ko. Pinasok namin sa kusina ang mga pinamili ko. Tinulungan ko na rin siya mag-ayos ng mga ito. Ako na lang, huwag mo na akong ihatid. Kaya ko na ang sarili ko, Levi. Dinig ko ang boses ng hindi pamilyar na babae mula dito sa kusina. Kasabay ng pagbukas at pagsara ng pintuan. So hindi si Isa ang kasama niya ngayon, kundi ibang babae naman. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong naman ni Nelly na mukhang mapansin ang pagtigil ko sa ginagawa ko. Yeah, I'm fine. Kaya mo na ba dito? Aakit na ako sa itaas para magpahinga. Opo ma'am, ako na po ang bahala dito. Umakyat ako sa itaas at nagtuloy sa kabilang kwarto. Diretso akong pumasok sa banyo upang maglinis ng katawan. Ramdam ko ang malamig na tubig na bumuhos sa balat ko mula sa shower. Where did you go? Rinig niya ang malamig na boses nito mula sa kanyang likuran. Muntikan ko nang ikinahulog sa sahig. Gulat kong nilingon naman si Levi na hindi ko man lang namalayang nakapasok na pala. Yung malalim niya mga mata ay matalim na nakatingin sa akin habang naghihintay ng aking kasagutan. Levi, anong ginagawa mo rito? Dinampot ko ang towel para ipulupot sa katawan ko. Pero hindi ko pa naman ito napupulupot sa katawan ko ay marahan akong hinaltak ni Levi. Palapalapit sa kanya, dahilan upang mabitawan ko ang towel. Ang tanong ko ang sagutin mo, Via. Saan ka nagpunta ha? Nagtatagis ang mga bagang na wika nito. Aray, Levi, nasasaktan ako.
Pinigilan kong huwag maluha sa higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Tinatanong kita, saan ka nanggaling? Sa lalaki mo ba? Kaya ba, nagawa mong ipalaglag ang anak natin? At kaya ayaw mong magpabuntis sa akin dahil sa walang hiyang lalaki mo? Namumula siya sa galit. Hindi ko na mapigilang mapaiyak at matakot. Tanging galit at sakit ang nakikita ko sa mga mata niya. Sumagot ka! Marahas na napamura ito. Dumapo ang isa niyang kamay sa pisngi ko at mahigpit niya itong pinisil. Levi! Nagmamakaawang bigkas ko sa pangalan niya. Masakit ang pangako sa higpit ng hawak niya. Bakit, Via? Kating-kati ka na ba? Dahil hindi kita ginagalaw? Kaya naghahanap ka ng iba na magpapaligaya sa'yo? Pwes, hindi mo na kailangan gawin yun sa iba, Via. Namayani ang galit sa puso niya. Napapikit na lang ako habang hinahayaang binababoy ako ng sarili kong asawa. Marahas, masakit ang bawat galaw niya. Mula sa salamin sa gilid ng kama ay kita ko ang galit at pagnanasa sa mga mata niya. He's not my husband anymore. Hindi na siya ang lalaking minahal at pinakasalan ko. At dahil iyon sa akin, the way he touched me is different. Walang ingat at walang pakialam. Kahit pa nasasaktan ako. Halos mapasigaw ako nang bigla niyang ipasok na marahas ang kanya sa akin. Mahigpit akong napahawak sa bedsheet. Kasabay ng ginawa niya ay ang tila pagbalik ng mga masasayang alaala naming dalawa. Unang-unang araw namin bilang mag-asawa. Our honeymoon. It's my first time. And he is my first touch and pleasure. Sa kanya ko inalay ang sarili ko. Napakaingat niya sa bawat kilos niya. Yun bang parang akong isang babasaging kristal at isang bagay na ayaw niya masira. It was like a fragile glass that I should be handled with care. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit niya akong ginamit. Parang nawala na ako sa sarili ko habang namamanhid ang buo kong katawan. Iniisip ko na lang ang masasayang araw naming dalawa. Yung mga panahong magkasama naming hinarap ang bawat problemang sumusubok sa aming dalawa. Kahit na nagbago siya ng ganito, kahit nagawa niya akong sakta ng ganito, mahal na mahal ko pa rin siya. Isang buwan ang lumipas pagkatapos ng lahat. Ganun pa rin ang sitwasyon namin ni Levi. Noong araw na yun na nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Pero ang ikinadurog ng puso ko ang perang iniwan niya sa tabi ko. Pakiramdam ko ay isa akong bayarang ginawa niya. Masakit. Sobrang sakit ng ginawa niya. Gabi na pero wala pa rin siya. Kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pinatulog ko na rin si Nelly dahil lampas ng 12:00 ng umaga. Inaantok na rin ako pero ayoko pang umakyat sa itaas. Habang nanunood sa sala at nakarinig ako ng ugong ng sasakyan. Tumigil sa labas ng bahay. Nasisiguro kong si Levi na ito. Nagmamadali akong tumayo. Ang bigat mo naman, babe. Umayos ka nga. Isang babaeng sumalubong sa akin pagbukas ko ng pintuan. Akay-akay niya ang lasing kong asawa. Mukhang wala na ito sa sarili dahil sa sobrang kalasingan. Levi? Sinalo ko siya ng muntika na matumba at tumama ang ulo niya sa gilid ng pintuan. Hey miss, ikaw ba ang maid nila? Pwede bang pakitulungan akong iakyat si... Umalis ka na. Putol ko sa dapat sasabihin niya. What did you say? Singhal niya sa akin. Masama ko siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. I'm his wife. Kaya kung pwede umalis ka na at ako na ang bahala sa asawa ko. Pinagdiinan ko naman ang salitang asawa para tumatak sa kukote niya. Buweset, kung alam ko lang na may asawa siya, sana nagmotel na lang kami. Bulong niya pa habang inaayos ang sarili pagkatapos bitawan ang braso ni Levi. Sinabi niya kasing wala siyang asawa at isa pa, wala siyang singsing. I said umalis ka na. Nabigtas na ang pagtitimpi ko sa babae.
Oo na, buwisit ka. Inayos ko naman si Levi. Sobrang bigat niya at nahihirapan akong iakyat siya sa itaas. Kaya sa guest room ko na lang siya pinapunta. Pagkatapos kong ayusin siya sa higaan, ay akmang aalis na ako nang bigla niya akong hilahin. Hinalikan niya ako. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Hindi ako kumibo o gumanti man lang, pero kalaunan ay nadala ako sa banayad na galaw ng kanyang mga labi. Hindi mapusok ang mga galaw niya. Jana, you're tight, baby. Halos matulak ko sa Levi sa sinabi niya. Nangilig ang luha ko na makilala ko kung sino ang binabanggit niya. Jana, his ex-girlfriend. Napatakip ako ng bibig upang pigilan ang hikbi ko. Parang hinampas ako ng bote sa ulo. Ako ang nandito, pero ibang babae ang iniisip niya. I'm making love with my husband, but he's saying his ex-girlfriend's name. Napakasakit. Inayos ko ang sarili ko sa loob ng banyo. Pagkalabas ko ay tumingin ako sa asawang payapang natutulog na. Maingat akong lumapit sa kanya at sumampa sa higaan. Walang imik ko siyang pinagmamasdan. Napakahimbing ng tulog niya at napakaamo na mukha niya. Pinadaan ko sa kanyang buhok ang daliri ko. I'm sorry. Alam kong sawang-sawa ka na sa sorry ko. Pero ito na lang ang masasabi ko sa lahat na naging pagkukulang ko sa iyo bilang asawa mo. Hinaplos ko ang kanyang pisngi na may mumunting balbas. Mukhang hindi na niya nagagawang asikasuhin ang kanyang sarili. Sorry kung nagawa ko yun. Mahal kasi kita, Levi. Noong mga panahong yun ay natakot ako na baka hindi ko kayanin. Bagong kasal pa lang tayo. At gusto pa kitang makasama ng mas matagal, Levi. Pinunasan ko ang luhang tumutulo sa kanyang noo mula sa akin. Napaka-selfish ko dahil nagawa kong putulin ang buhay ng anak natin. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan noong mga araw na yun, Levi. Hindi mo nakikita ang sakit na nararamdaman ko. Alam ko kung saan mo hinugot ang galit at hinanakit mo sa akin. At tanggap ko yun, Levi. Tanggap ko yun. Kung bibigyan man ako ng Panginoon ng ikalawang pagkakataon na magkaanak muli, ay buong puso kong tatanggapin. Just to make you happy, Levi. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Kahit hindi ko kayang pilitin, Levi. Because I wanted to give him the greatest gift before I go. Humalik ako sa kanyang noo bago umalis ng silid. Nagtungo ako sa kwarto at doon ibinuhos ang lahat ng sakit ng dibdib ko. Sa sobrang bigat na nararamdaman ko, hindi ko na malayang unti-unti na akong hinihila ng antok. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Katok naman ni Nelly kinabukasan. Inayos ko ang sarili ko bago lumabas ng kwarto at bumaba ng sala. Bakit hindi mo pinapasok, Nelly? Ay ma'am, huwag na daw po at sumaglit lang daw po siya dito para makausap kayo. Tumango ako bago lumabas ng bahay. Sa may veranda nakita kong nakatayo ang pamilyar na kurba ng babae. Isa, tawag ko naman sa babae, na agad naman humarap sa akin para sobrang laki ng ipinagbago niya. Parang may kakaiba sa kanya. Via, may pag-alala siyang lumapit sa akin. Ano nangyari sa mukha mo? Maingat niyang hinaplos ang panga ko. Siguro ay nagmarka ang kamay ni Levi doon. Wala. Bakit ka nga pala narito? Tulog pa si Levi dahil sa hangover. Mapait kong bigkas sa kanya. Umiling-iling naman siya. Hindi naman si Levi ang pinunta ko dito kundi ikaw. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo, Via. Sorry kung pumayag ako sa plano ng asawa mo. And we're not into intimate relationship. Panimulian niya na parang ikinagulat ko. Anong ibig mong sabihin, Isa? Wala akong choice noong mga panahong yun, Via. He offered me a deal. Magpapanggap siyang kabit ko at ganoon din ako sa kanya. Oo, alam kong napakagago ng asawa mo. Pero noong malaman ko ang rason niya, nagalit ako sa iyo, Via. Ang mali ko lang kasi, hindi ko man lang nagawang tanungin ka dahil sa problema ko.
Nakita ko kung gaano siya kasinser sa mga binitawan niyang salita. Nanatili akong tahimik upang pakinggan siya. Kasal na rin ako, Via. Isang pilit na kasal. Isang kasal na hindi ko ginusto. Kaya noong sinabi ni Levi ang plano niya, pumayag ako. Nagbabaka sakaling pakawalan na ako ng asawa ko at pabayaan na lang. At si Levi, he wanted to get his revenge. Ginamit niya ako para saktan ka dahil alam niyang malapit tayong magkaibigan. Napakawalang kwenta kong kaibigan, Via. Dahil hindi man lang kita inisip. I'm sorry kung naging selfish ako. Parang bumbang sumabog lahat ng sinabi niya. Lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Doon pa lang sa sinabi mong wala kayong relasyon ni Levi, napatawad na kita, Isa. And you're not selfish. Ginawa mo lang kung ano sa tingin mo ang tama. Tulad ng ginawa ko nang ipa-abort ko ang anak namin. She is my best friend. At katulad ko, mahirap din ang pinagdadaanan niya ngayon. Alam ko yun. Ramdam na ramdam ko yun. Paglipas ng isang buwan ay simula na ng pasukan. Tahimik kong pinagmamasdan ang mga estudyanteng busy sa pagsusulat. Isa akong guro sa pribadong paaralan. Ma'am Via, bakit po parang namumutla kayo? Ayos lang po ba kayo? Tanong ng isang babae kong mag-aaral nang makalapit siya sa akin para magpasa ng papel. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Lina. Pero ayos lang ako. Ngumiti naman ako sa kanya. Dalhin ka na po namin sa klinik, ma'am. Suhestyo naman ng isang lalaki mag-aaral. Umiling ako at natawa naman. Napakasweet talaga ng mga batang ito. Ayos lang ako. Sige na, mag-focus na kayo sa sinasagutan nyo. Noon pa man ay guro na ang naging pangarap ko. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako magkakaanak. At kahit sa pagiging guro naman lang, maramdaman ko ang pagiging isang ina. Tumunog ang buzzer hudyat na tapos na ang oras ng klase. Isa-isang nagpaalam ang mga estudyante ko habang palabas ng classroom. Agad din naman akong sumunod pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko. Lumabas ako ng classroom at dire-diretso nagtungo sa faculty room. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakapasok, ay bigla na akong nawala ng balanse. Napakapit ako sa pintuan. Ma'am Via, ayos ka lang ba? Dinig kong tanong ng isa sa mga guro. Hindi na ako nakasagot nang unti-unting umikot ang paningin ko. Hindi ko na alam ang nangyayari.